So what's up mga sir? Nandito tayo sa ating Trials and Old Dominar 400 UG 2022. Ginagamit naman natin siya pero paminsan-minsan lang dahil hindi naman tayo nakalawas ng Maynila parati. Kaya ang nagagamit natin parati yung CRF. So ito siya. Kamusta ba ang ating Dominar after ilang years na ba? After 2 years. Ito, okay pa naman. Reliable pa rin. May issue nga lang na lumabas sa kanya. Tagal na to mag-iisang taon na rin. Hindi ko pa rin napapacheck dahil hindi naman talaga siya big issue. Nawala yung ano niya dito, yung panel niya. Kung nakikita nyo, yung may mga fuel gauge, saka may mga side stand sensor na lumalabas. Sobrang minor lang kaya hindi ko masyadong kaya tamad akong ipatingin. Kasi gumagana naman yung motor, alam mo yun. So, kamusta ba ang Dominar? Okay naman siya. Mabigat. after kong hindi gamitin na matagal, doon ko talaga napagtanto na mabigat. Pero dati nung ginagamit ko siya na madalas, hindi ko naman napapansin yung bigat niya. Parang normal lang. Tapos na-try ko si CRF, napakagaan. Parang kang nakabike. Saka napaglalaroan ko yun, napapawili ko. Ito kaya naman mag-wheelie nito pero wala akong desire. Napakabigat niya, underpowered. Lang talaga siya pang cruise, pang commute. Sa presyo niya okay na okay pa rin. Lalo na yung bago ngayon, yung UG na version 2. Daming kasama. Okay na okay. Ito, okay din naman. Wala tayong masabi. Pag na 9,000 odo na rin to in a span of 2 years. Partida, dalawa pa yung motor na ginagamit natin. At ang dami nagdaan sa ating motor. So itong 9,000 madami na to. Kung isa lang motor ko siguro baka nasa 30 mil na yung neto odo sa lahat ng mga pinagagawa ko. Pinagpupuntahan ko. So okay din siya. So sa mga naghahanap Dominar 400 UG natin, nandito pa rin, nasa atin pa rin. For sale nga pala siya dahil hindi na natin nagagamit, sayang naman. Para man may maka-experience na iba, madali na lang kung saan saan, hindi yun nakatambak lang sa garahe ko. Nakatambak, nagagamba lang, naalikabok lang. Okay naman siya. Ang gusto ko rito, napakatipid niya para sa 400cc, napakatipid niya. Lalo na kung kailangan mag back and forth sa Metro Manila or hindi mo talaga gumamit ng expressway. Napakatipid, makaka-save ka ng maraming oras dahil sa traffic. Complaints, nasabi ko naman na yung unang review ko, check nyo sa channel ko kung hindi nyo pa nakikita. Yung pa rin naman. Pero sa bigat, once na gamitin nyo siya araw-araw, hindi nyo na mapapansin dahil sanay na yung katawan nyo Ayun lang naman, ang errands natin ngayon is susunduin natin yung Bebe Loves ko. Tapos naisipan ko lang i-testing to sa bagong camera natin. Sabi ko, why not take out the Dominar for once na nagagamit naman. Ang ayoko lang talaga dito yung clutch nya. I don't know, yung pagkaka-route dito. Kaya pag niligo mo sa kanan, nagbabago yung timpla ng clutch kasi nababanat. Sa dami ng motor na try ko, ito lang talaga yung nagaganon. Sobrang drastic ng pakaramdam ng clutch nya. Trinay ko na lahat ng adjustment. Huwag nyo na sabihin i-adjust yung clutch, adjust yung driver.
trinay ko na lahat. As in, sobrang hectic dito sa intersection na to. Kala maubusan ng lupa yung mga ano eh. Maubusan ng dito. Yun lang naman. Quick update lang sa ating Dominar 400. Ito sa lahat ng motor, bukod sa MT-07, ito yung pinakamalayo, first long trip ko sa motor. Dinala ko to sa Bolinao. Balikan yun, almost 600 kilometers back and forth. Walang issue. Ni isa, wala man lang ikaw yung mapapagod dito. Sobrang comfortable, ang lawak ng lawak ng upuan. Sobrang comfortable nga, pwede pa akong mag-fit ng isang pa dito, isang tao pa sa likod ko. Ang laki ng upuan, hindi pang Asian size yung nito, upuan nito. Lalaki kasi ng mga Indiano eh. Ingat lang tayo kasi naninibaga ulit tayo dito. Sobrang bigat ng motor, pagaling ng CRF. Kasi iba pa yung clutch. Sa long drive, ito pa rin yung ginagamit ko kasi may ABS to. Nadali na ako sa CRF nun, biglang may nag-cut sa harap ko. Kahit na anong discipline mo sa preno pala talaga, basta pag hindi aabot, mapapapisil ka at mapapapisil ka. Kasi pag di mo pinisil, nasa utak mo, sasalpok ka eh. Dito na yun, hanapin natin siya.